At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain, mga minamahal. Ang lahat po ay inaanyayahan ko pong tumayo, mga minamahal, bilang paggalang po sa banal na salita na dadali ng ating mga ngaral sa hapong ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Fred De Asis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Mayor Navarro. Tayo po ay malalangin na mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, yung matamis ba ng presensya sa paglagis nyo sa awitin ng choir. Salamat sa mga paglagis nyo po sa mga pag-awitan, sa mga patotoo. Hallelujah. Sa pagbibigay, salamat sa mga natatapat. Sa pag-aaral salita, ikaw magpala. Sa ganaya ko lang akong magawa, umasa lamang sa inyo ng dalaman na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timo sa milipandaos, kasaw, right now. In the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Wala sa lahat, nais ko po man magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating tagapagligtas, ating mananubos. I'd like also to give double honor and respect to beloved pastor, evangelist Willie Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanyang mga beloved children. Bati ko rin lahat ng mga beloved preachers, mga warriors, mga co-workers, mga instrumentalists, mga wit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat. Mahal, magandang hapon po. Kindly. Luke chapter 17, verse 33 up to 34. Dito po sa Aklat ng Lucas, talatang 17. Kabanatang 17, talata 33 hanggang 34. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang sa isang bigaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Talatang 35. Matthew 24, verse 43 hanggang 46, pakibasa. Pakibilis natin. 24:43 hanggang 46. Dito po sa Aklatang Mateo, Kabanatang 24, talatang 33 hanggang 34. 43, 44. Ako na lang. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would have not suffered his house to be broken up. Therefore, be also ready for in such hour as you think not the Son of Man cometh. 45. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? Blessed is the servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Sa minamahal, napakahalaga ng ginagampanan ng mga Christians, lalo na yung mga mature Christians, all over the world, iba't iba mga churches na makalagay ng gampanan. Of course, tunay na gawain ng Diyos, ang ating beloved parents in the Lord. Napakahalaga ng kailang
katungkulan na ginagampanan. Sabi nga sa binasa natin, good man of the house. Yun po yung mga leader ng mga churches. Nalaman daw ng good man of the house kung anong oras babalik ang mananakaw, siya ay magbabantay. At hindi niya hayaan, he would not have suffered his house to be broken up. Hindi niya hayaan na broken up, mawasak yung kanyang house. Ang tinutukoy na house dito ay the Church of God. Amen? The house is no other than the Church of God. This is the house of God. The house of God is not a building, hindi po building. Ang house of God is the Christians. The Church of God are Christians. Mga Kristiyano po yung Church of God. Verse 44, therefore be also ready, for in such hour as you think not, the Son of Man cometh. Maging handa kayo sapagkat sa oras na hindi nyo iniisip, ang anak ng tao ay darating. Kaya, alam mo yung Kristiyano, dapat laging handa talaga. Amen? Kasi, marami po, at saka kapansin-pansin, pag about sa prosperity, pag-usapan, about sa mga pagpapala, parang ang lakas ng palakpak ng mga Kristiyano. Pag prosperity. Pero pag patungkol sa mga trials, patungkol sa mga righteousness, paglayo sa mga kasalanan sa mundo, parang ini-ignore ng iba. Second coming, parang ini-ignore lang, inamahal. Na nakalimutan natin na yan po ang mga bagay ang pinakamahalaga. Amen? Yun naman talaga ang gawain ng kaaway, i-divert ang mind natin sa mga bagay na less important. Yung hindi masyadong mahalaga, yun ang gawin ng kaaway. Dinadivert yung mind natin. We have to know the wiles or the tactics of the enemy. Kung ano mahalaga, inaalis ang puso natin doon. Yan po yung gawain ng kaaway. Verse 45, ayan, ito na po. Who then is faithful and wise servant? Sino na yung matapat at matalinong servant? Whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season. Yung mga spiritual leaders, tinutukoy po dyan. Faithful servants. To give them meat in due season. Bigay na yung pagkain sa natatamang panahon. Tamang panahon ng pagkain. Ibig sabihin, pagkain espiritual. Hindi naman natin paliwanag masyado. Pero yan pang tinutukoy dyan, pagkain espiritual. Ibigay sa tamang panahon. At this time, ipangaral natin yung mga bagay na mangyayari sa lalong madaling panahon. Amen? Meat in due season, pagkain sa tamang panahon. So ang pagkain ngayon sa tamang panahon, dapat ang mga anak ng Diyos ay laging maging handa. Maging mainit, maghanda. Maghanda. May mga bagay dito sa mundo, minamahal. Kasi pag anak ka ng Diyos, sumusunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, alam ng mahal na Panginoon ano yung kailangan natin. Amen? Alam ng mahal na Panginoon yan. Hindi ka dapat mag-worry, hindi po tayo dapat mag-alala. Anong kakainin natin, anong inumin natin. Hindi ka mag-alala yan. Alam ng Diyos yan. Unahin mo yung mga bagay na mahalaga. Hallelujah! Ayan, ang sinabi dyan, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Mapalad yung alipin na pagbalik ng kanyang Panginoon ay nasumpungan na gumagawa. Ibig sabihin, ginagawa yung mga bagay na ito. Ginagawa. Ginagawa. Alam natin yung what are the word, sabi nga, the message of the hour.
Mahalaga yan. We have to know what is the message of the hour. Ano ang mensahe sa oras, sa tamang panahon. The message of the hour in our time. Ang mensahe, ang sinasabi ng Mapinon, maghanda ang anak ng Diyos. That is the message of the hour. That is the message of the hour. Maghanda ang anak ng Diyos. Huwag mong ilagay ang mind mo sa mga bagay dito. Huwag mo ilagay sa mga bagay na temporary. The message of the hour is, you prepare. Maghanda ka sa pagbabalik ng ating mahal na Pero. Only who were ready. Yung mga nakahanda lamang, yun lang yung babalikan ng ating mahal na Pero. Kaya, malinaw nga, yung binasa nga natin kanina dito sa Luke 7:10, ang umpisa 32. Remember Lot's wife. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Asawa ni Lot, alalahanin. Dahil ang asawa ni Lot, yung nangyari sa Sodom and Gomorrah, minamahal, ito inuulit-ulit ng Word of God. Inuulit natin. Kasi madalas, yung mind natin, inaagaw ng kaaway yung mga natanim na salita ng Diyos. Yun ang trabaho ng kaaway. Kinukuha yung mga Word of God na narinig natin, kinukuha yan, inanakaw. So, kailangan ulit-ulitin. Remember Lot's wife. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. So, ang istorya, ang asawa ni Lot, si Lot, asawa ni Lot, at saka tatlong niyang anak. Sila po'y nandoon sa makasalanan lugar, sa Sodom and Gomorrah. Diyan sa Biblia. Nandun sila sa makasalanan lugar, Sodoma at Gomorrah. Puro masasama yung tao doon. Nagpadala ang mahal na Panginoon ng dalawang anghel. Pagdating sa Sodoma at Gomorrah, doon sila tumuloy kay Lot, yung pamangkin ni Abraham. At pinaikutan yung bahay ni Lot ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Matindi ang homosexuality sa Sodoma at Gomorrah. Nakita nila mga anghel na pagtripan ng mga tao doon sa Sodoma at Gomorrah. Matindi ang homosexuality. Sodoma at Gomorrah, even in our time, parehong-pareho. Matindi ang homosexuality all over the world. Amen? So yun po, anong pinaikutan yung, pero hindi po galit ang Diyos sa mga makasalanan, ha? Tandaan natin, hindi po sa galit. Galit siya sa kasalanan, ngunit mahal niya ang makasalanan. Galit siya sa kasalanan. Kahit sinong tao, lahat naman tayo galing sa kasalanan, eh. Hindi sa galit sa makasalanan, hindi sa galit. Ang gusto niya, ang makasalanan ay magbago, magsisi at maniwala sa ating mahal. Yun po sinasabi ng Banal Sulat. Ang Sodom at Gomorrah, matinding kasalanan. Dumating yung mga anghel, pati yung mga anghel na pinadala ng Diyos, gustong pagsamantalahan. Yan po istorya sa Genesis. Gusto pagsamantalahan ng mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. Anong sabi ng anghel? Tumakas na kayo sa Sodom at Gomorrah sapagkat pinadala kami ng Diyos para wasakin ang lugar na ito. Sinabi, pinadala kami para wasakin ang lugar na ito. Sabi ng anghel. Sino ang sinabihan? Si Lot, asawa niya, at saka yung tatlong anak. Bilisan ninyo, wag na kayo alinlangan, huwag kayo magpahadlang, bilisan ninyo. Pagdating doon, sabi, mayroon ba kayo mga kamag-anak, mga relatives dito? Sabihan nyo na. Mapunta sila, pinuntahan yung mga kamag-anak, mga kaibigan nila, mga relatives, o mga loved ones ng kayang mga asawa ng kayang mga anak. Dahil tatlong anak niya, hindi po naniwala sa kanya. Hindi po naniwala. Kaya sila lang pamilya yung
lumabas doon sa Sodom at Gomorrah. Hindi naniwala. Hanggang ngayon, marami rin mga tao di naniwala. Meron nga mga tao di naniwala sa impyerno. May mga tao they did not believe in hell. Meron mga tao di naniwala sa impyerno. Baka naman, kung lalangoy-langoy ka na sa impyerno, hindi ka pa rin naniniwala. Yung mga naniniwala, baka pagdating araw, lumalangoy ka na sa lake of fire, hindi ka pa rin naniwala. Tindi mo. Tigas ng puso mo talaga. Marami mga ganyang tao, tigas ng puso. Pero kahit hindi ka maniwala, hindi mababago ang salita ng Diyos. Amen? Hindi makaapekto ang iyong unbelief, ang iyong kawalan ng pananampalataya, hindi makaapekto sa katotohanan ng salita ng Diyos. The truth of the Word of God will still remain. Ano nangyari? Lumabas nga sila. Lumabas sila doon sa yung story dyan. 1732, yung binasa natin. Remember Lot's wife. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Bilang warning sa atin ngayon. Ang sinasabi ng malapino sa atin, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Sa huling panahon, ito pong sinasabi. Kaya ang asawa ni Lot, napahamak habang sila'y tumatakas, habang pinapaulanan ng apoy at asupre ang Sodom and Gomorrah. The city of Sodom and Gomorrah and all the cities in that plain. Ang binanggit sa Biblia, 2 city, Sodom and Gomorrah. Pero maraming syudad dyan, nakapaikot dyan. Puro masama. Lahat dyan, walang natira. Pinaulanan ng apoy at asupre. Ang instruction ng Diyos doon sa mga anghel, ang sabi ng anghel, walang lilingon. Ha? Yan ang sinabi niya. Sa Genesis, hindi natin binabasa para mabilis tayo. Ang sinabi niya siya, 1732, remember Lot's wife. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Ang sabi ng dalawang anghel, bilisan ninyo, tumakas na kayo dahil pinadala kami ng Diyos para tupukin ang lugar na ito. Para kayo makaligtas, bilisan ninyo. Lumabas na kayo dito. Pinatakbo sila. Ang sabi, walang lilingon. Ayan ang sinabi. Ang istorya dyan, walang lilingon. Ano nangyari habang sila'y tumatakbo palayo sa syudad? Lumingon yung asawa ni Lot. Yung babae. Hindi binanggit ang pangalan. Sa Biblia, kadalasan, pag hindi binanggit ang pangalan, ibig sabihin, may ginawa ka masama. Ganun sa Bible. Binanggit yung asawa mo, yung anak mo binanggit, pero ikaw hindi binanggit, o yung anak mo hindi binanggit, yung father binanggit, isa na ibig sabihin sa Bible, mayroon kang ginawa masama. Kaya hindi binabanggit yung pangalan. Hindi ino-honor yung pangalan. Bakit? Meron kang ginawa, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya binanggit dito, remember Lot's wife, hindi binanggit yung asawa ng pangalan ni Lot. Sinabi lang, alalahanin mo ang asawa ni Lot. Hindi binanggit. So malinaw na asawa ni Lot, nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang instruction, huwag lilingon. Lumingon siya. Habang sila'y tumatakbo, habang nasusunog yung Sodom and Gomorrah at lahat ng mga syudad na nakapaikot doon sa kapatagan na yon. Lumingon siya. Bigla siya naging haliging asin. On the spot, patay po siya. Naging haliging asin. Naging bato, naging asin. Patay agad siya. Ang sabi ng anghel, walang lilingon. Lumingon siya, nilabag niya. Bakit sa lumingon? Sa mga nakakalimot, bakit sa lumingon? Sagot, verse 34 of 33. Ang sino man naghahanap ng kanyang buhay ay mawawalan, at ang sino man mawalan ng buhay ay makasusumpong. Sa ibang talata, ang nais magkaroon ng buhay, mawalan ito. Ang nais mawalan, sabi sa Matthew, alang-alang sa akin, lalong magkakaroon ng buhay. Amen? Ibig sabihin, si Lot ay nag-alala. Asawa ni Lot ay nag-alala. Nung sila ay tumakas sa Sodom and Gomorrah na tinutupok ng apoy galing sa langit sa galit ng Diyos na mahal. Lumingon siya. Nag-alala siya kasi wala silang dala nung sila'y umalis. Yung suotan nilang damit, yun lang ang dala nila. Imayaman sila. Iniwan. Marami silang naiwan. Marahil yun ang nasa mind niya. Hindi man direkta sinabi sa Biblia. Pero, siyempre, tayo na lang ang mag-isip, di ba?
Kasi ang Bible, shortcut eh. Kaya sa lumingon, nag-alala siya. Sayang, bakit naiwanan ko? Bakit wala akong dinala? Samantalang instruction, walang lilingon. Ganun din. In our time naman, pag naglilingkod ka sa Malapinon, huwag ka mag-alala. Diretso ka lang. Huwag mong balikan yung mga bagay na kapag hihila sa'yo sa pagsunod mo sa kalooban ng Malapinon. Huwag mong alalahanin, huwag mong tingnan yung mga bagay na kapag hina sa iyong panampalataya, makakaagaw ng puso mo para 100% mo masunod ang kalooban ng Diyos. Huwag mong titingnan yan. Tumingin ka diretso doon sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yun sinasabi ng Panginoon, remember Lot's wife. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Ang instruction, huwag kang lilingon. So napakalawak ng gusto parating sa atin, mga Pinoy. Huwag kang tumingin sa mga bagay dito sa mundo. Yan ang sinasabi. Sa ibang talata, love not the world, neither the things that are in the world. Huwag mo ibigin ng sanlibutan niyang mga bagay na sa sanlibutan. 1 Juan 2, 15, 16, 17. Isulatan na niyo, hindi natin babasahin. Huwag mo ibigin ang sanlibutan niyang mga bagay na sa sanlibutan. Sabagat umiibig ng mga bagay sa libutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Diba? Malinaw. In the end times, kahit na hindi end times, huwag kang umibig sa mga bagay dito. Dahil yan ang magpapalamig sa puso mo, sa pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Hindi ba kaya ng Diyos bigay sa'yo? Bakit mag-alala ka? Hindi ka dapat mag-alala. Tumutok ka lang sa kalooban ng mahal na Panginoon at kaya ibigay ang pangangailangan mo. Tayo naman na Pino na mabuhay tayo sa yung hindi sa pananampalataya. Malinaw sa Biblia. Every Christian should live in faith. Dapat mabuhay ka sa pananampalataya. Diba? Ano-anong pinaghahanda. Hindi naman masama maghanda. Pero huwag ka mag-impok na kadami-dami nung ini-impok mo. Masasayang lang yan. Malinaw sa Biblia, malinaw. 6:19, 20, Matthew. Huwag ka mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Kung may kayamanan ka, gamitin mo para sa kalahatian ng ating malapit. Pero gamitin mo for self, sa sarili mo, for self-gratification, for self-satisfaction, wala kang pananampalataya. Malinaw yan. Kung may pagpapala ka, do not use it for selfish ambition. Gamitin mo yan para bigyan kalalatian ng ating malapit. Ganyan po ang tinutukoy mga Pinoy. Huwag ka mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Anong kayamanan sa langit? Yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos na buhay. Lagi kang sumasamba, lumalayo ka sa kasalanan. Kahit may pagsubok, hindi ka sumusuko, tuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Sa paningin kasi, sa tao kasi, minsan tayo tumitingin tayo sa mga bagay na dito sa mundo. Minsan ang sukatan natin na tayo na sa kalooban ng Diyos yung pinagpapala ka. Oo, meron naman talaga nun sa Biblia. Pero hindi lahat ng panahon ganon. Amen ba? Alam ba? Dahil itong Sodom and Gomorrah, yun po pinakamaunlad na lugar sa panahon na yun. Sagana sila sa lahat ng bagay. Ang pagpapala, maganda yan. Ngunit kung yung pagpapala na yan, makapaghiwalay sa iyo sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, mitsa yan ang buhay mo. Amen ba? Amen ba? Dili nangyari sa Sodom and Gomorrah, yun ang nangyayari. Napakayaman nila, anong nangyari sa kanila? Nawili sila sa paggawa ng kasalanan. Ayun nakapagpahamak sa kanila. Walang natira, natupok lahat ng apoy. Umulan ng apoy at asupre galing sa langit.
dahil sa prosperity, ang kanilang puso nahiwalay sa ating mahal na Panginoon. Sa Biblia, ang tunay na prosperity is spiritual prosperity. Ang tunay na pagpapala sa Biblia, hindi material, spiritual. Amen? Yung lagi kang masaya, malakas ang panampalataya mo, you have the fruit of the Spirit. You are confident na pagbalik ng mga Panginoon, kasama ka. Yan ang tunay na pagpapala. Bakit? Malalaman ba natin na kasama tayo sa rapture? Malalaman ba natin? Malalaman natin. Palakpakan natin mga Panginoon. Kung ang pag-usapan ng Biblia, ang tawag po dyan, heartfelt salvation. Kaligtasan na pinapadama sa puso mo. Mararamdaman mo yan, na mahal. Mararamdaman mo yan. Kaya, yun ang tunay na pagpapala. At, pag inuuna natin ang kaluban ng Panginoon, hindi ka na mag-alala. Idadagdag ng mahal na Panginoon ang kailangan natin. Malinaw yan. Malinaw sa banal na kasulatan. Ang nais mawalan, ang hinahanap ay ang buhay sa mundo na ito. Kasi maraming kasamang talata yan. Sa Matthew, sa Mark, meron dyan. Sa John, meron dyan. Ang nais mawalan ang dahil sa akin, lalo magkakaroon. Sabi naman. Ang nais magkaroon. Gusto mo magkaroon ng kasaganaan sa mundo. Gusto mo secure ka as far as material blessing is concerned. Gusto mo secure ka, lalo ka mawawalan. Pero handa ka mawalan dahil sinusunod mo ang kaluban ng Diyos, hindi ka mawawalan. Amen? Let us stand in the Word of God. We are in the end times. Hindi pwede sukal mo yung kaligtasan mo because of material. That is foolishness. Kamangmangan yan, ginabahal. Malinaw masulatan, unahin mo siya at lahat ng mga bagay idaragdag ko sa'yo. Unahin mo mga bagay na mahalaga. Material, spiritual, lahat yan unahin mo. Bahala ang Diyos sa'yo, hindi ka babayaan. The just shall live by faith. Habakkuk chapter 2 verse 4. Nakasulat po dyan. The book of prophet Habakkuk. Chapter 2 verse 4. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Ayan, no? Sa Tagalog, pakibasa yun. Pakibasa. Habakkuk chapter 2, verse 4. Dito po sa aklat ng Habakuk, Kabanatang 2, Talatay 4. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang ganap. Sino yung ganap? Yung mga banal, yung mga matuwid, yun ang ganap. Mabubuhay sa pananampalataya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi mo na kailangan anong ambisyon mo dito. Yung iba, they put down others that's for him to be lifted up. Iba sisirain ibang tao para maitaas sila. Hindi na kailangan. Bahala ang Diyos magtaas sa'yo. Sundin mo ang kalooban nating malaki. We have to live by the Word of God. Ganun yan. Hindi na kailangan. Hindi ka na magpasikatan. Hindi na kailangan. Hindi na. Hindi ka na magpataasan. Hindi na. Hindi. Ang pagligo sa mga Panginoon is not by position. It is by possession. Hindi possession. Possession. You have to possess Jesus Christ in your heart. Amen? Kaya sa puso mo, namubuhay ka ng ayon sa kalooban ng malapin. Yan ang importante. Verse 34, Luke chapter 17. I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken and the other shall be left. Two women shall be grinding together. The one shall be taken and the other left. 36, two men shall be in the field. The one shall be taken and the other left.
Ito inulit-ulit natin ito para maintindihan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Bago mag-rapture, yan po ang pinupunto dyan. Bago magbalik pala during the rapture, ang sabi dyan, sa gabi na yaon, dalawang lalaki na sa higaan, ang isa ay kukunin, ang isa ay maiiwan. Dalawang babae na grinding together, nagigiling. Nung araw kasi gilingan yung wheat nila, yung mais nila, ginigiling yon para lutuin, ginigiling. Yan po. Dalawang babae na sa nagilingan, ang isa ay kukunin, ang isa ay maiwan. 36. Dalawang lalaki na sa bukid, ang isa ay kukunin, ang isa ay maiwan. Anong meaning yan? Ano ibig sabihin ng kukunin ng isa ay maiwan? Ano ibig sabihin niya? Ang sagot yan, nasa Biblia rin. Hindi tayo pwede mag-interpret ng Bible in our own wisdom and knowledge. Ang Diyos din ang magpaliwanag sa kanyang salita, hindi tayo. Magkamali tayo. Amen? Kaya sabi ni Pablo, mag-aral ka. Study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the words of truth. Mag-aral tayo mabuti para mahati-hati natin ang Word of God ng ayon, ng tama. We have to divide the Word of God rightly. Tama ang ating pagkaka-divide ng Word of God. Mag-aral. Ano po ibig sabihin? Isa na iwan, ang isa ay taken, kinuha, ang isa ay naiwan. Matthew 24, nandiyan po ang meaning. The one shall be taken and the other left. Pakibasa. 24, 45. Pakibasa. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 24, talata ay 39. Pakibilis. Mateo 24, talata po ay 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay sa lahat, at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ayan o. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Ito ko yan ng panahon ni Noe. Panahon ni Noah. Yung panahon ni Noe, inamahal, ilan yung naligtas? Ilang bilyon ng tao ng panahon na yon? Ilan po naligtas? 8. Bakit? Hindi sila maniwala eh. Sabi ni Noe, magsisi na kayo, magbago kayo, dahil ang Diyos magpapadala ng baha sa buong mundo. Dahil galit siya, dahil ang mga tao, puro kasamaan ang ginagawa. Hindi naniwala. Hindi yan mangyayari. Matagal pa yan. Parang ganun ba? Parang sa panahon natin. Vaccine. Wala pa yan. Vaccine pa lang yan eh. Mag-ano pa ako, marami pa akong pangarap eh. Magpapayaman pa ako eh. Hindi pa yan mangyayari. Naku po. Ganun pa ang panahon ni Noe. Biglang dumating yung sinabi ni Noe na baha. Nandyan na yung baha. Paano sila makapagsisi? Nandyan na yung baha. It's too late. Ang paglilikom sa mga Panginoon, hindi ka pwede maghanda kung iyan na. Kailangan bago dumating yan, nakaready ka na. Malinaw sa mga pinag-aaralan natin. Matthew 25, the parable of 10 virgins, di ba? Hindi ka pwede maghanda kung kailan babalik na siya sa araw na yun, sa oras na yun. Hindi ka naman, maiiwan ka. Dapat bago dumating yan, handang-handa ka na. Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah! Anong dumating na yung baha? Busy-busy sila. Busy-busy sila sa kanilang mga personal na mga gawain. Wala silang pakialam sa spiritual na gawain. Ayan.
Yan dyan ang baha. Hindi nila alam. Tignan mo? Yan ang istorya dyan. Sa verse 39, and knew not until the flood came. Sinabi lang may darating na baha eh. Sinabi na. Ayaw maniwala, ayaw maghanda. Para mga tao ngayon. Sinabi lang babalik ang mga Panginoon. Magmamarka ng mark of the beast. Usigin mga tao. Ang mga tao ay dadayain, lulukuhin ang mga tao. Mamarkahan ng tatak ng hayop. Ayaw maniwala. Baka maniwala ka, tinatatakan ka na. Wala ka na magagawa. Di ba? Baka saka ka pa na maniwala, hindi ka na makabili ng pagkain. Hindi na. Ay, paano ka makabili? Ni-lockdown ka na, hindi ka na makabili, hindi ka na makalaya, hindi ka na makaalis. Doon ka pa lang maniwala. Ngayon ka na maniwala. Ngayon ka na maglingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon mo na gawin ang kalooban natin, mahal na Panginoon. It's got to be now, not tomorrow. Yan ang lagi pinapangalan natin, mahal na pastor. Hindi pwede natin isugal ang kaligtasan natin. Sabi nila, hindi pa naman. Hindi pa naman babalik. Paano kung babalik na? Kung naghanda ka na hindi pa nangyari, walang mawala sa'yo. Paano kung mangyari? Amen ba? Mahal? Walang mawawala sa'yo. Kung sinunod mo ang kalooban ng mga Pinoon, naghanda ka, kung hindi mangyari, walang masama, walang mayayari sa'yo. Pero pag mangyayari na, hindi ka naghanda, yun ang nakakatakot. Diba? So praise the Lord. Yun ang sinabi. Hindi nila alam, 39, hanggang doon lang na nalaman na darating pala yung sinabi ni Noe, na mangyayari pala, nandyan na yung tubig. Nilalamon na sila ng tubig. Wala. There's no time. Wala na time para magbago. And took them all away. Ano ibig sabihin ng took them all away? Tinangay sila lahat ng tubig. Pag tinangay ka ng baha, saan ka pupulutin? Patay ka. Yun ang meaning. Yan ang sabihin ng took them away. And they died all. Yun ang meaning. Took them all away. Nilamon sila ng tubig. Patay sila lahat. Sino naligtas? Yung nakasakay lamang sa barko. You know what? Amen? Ganon din sa pattern natin. Nandyan na, nakaready na lahat ang mayayari sa mundo. Anytime the trumpet will sound and the Christians will be taken up to meet the Lord in the air para kunin. Amen? Sino kukunin? Yung handa. Yung laging mainit, naglingkod sa malapit. Walang pakialam sa mundo na ito. Ang pinapakialaman, paano sundin ang kalooban ng malapit. Layuan mo yung materialism, makapapahama ka dyan. Hindi masama material. Mga Biblia, sa Biblia, ang mga masunurin, mga matuwid anak ng Diyos, sina Abraham, sina David, they are wealthy people. Pinagpala, ang yayaman nila. Ngunit hindi nila minahal yung kayamanan. Ginamit nila para bigyan ng kapurihan ang ating malapit. Hindi for self-ambition. They let. Wala silang pakialam doon. Pero ang Diyos napaka-wise. Pag inuna mo siya, lalo kang bibigyan. Amen? Do not serve the Lord for material things. That is deception. Huwag kang maglilingkod sa malapit because of material gain. That is deception of the devil. Maglingkod ka dahil gusto mo sundin ang kanyang kalooban. Yan ay sabi mo. Took them all away. Nilamon sila lahat. Hindi nila alam, dyan ang baha. Bigla silang nilamon. Anod sila. Nalunod sila lahat. Patay sila lahat. Yun ang meaning ng 17, Luke 17, 34 hanggang 36. Dalawang lalaki na sa higaan, isa ay kinuha, taken, and the other left. Taken. Before the rapture, many people will be taken. Taken by death. Taken in judgment, sabihin, kinuha ng kamatayan bago ang rapture. Marami bang kinukuha ng kamatayan before the rapture? Marami ba nangyayari ngayon? Ang dami. Marami kinukuha ng kamatayan. Taken in judgment. The other left. Pinagpala yung mga hindi pa kinuha ng kamatayan. You have the chance to believe the gospel of Jesus Christ. Meron kang pagkakataon para maniwala sa Ebanghelyo. Hindi pa kinukuha ng kamatayan. Yan sinabi.
The one shall be taken in judgment. Yan ang meaning. Taken by death. Ano dito ang sagot eh? 37. And they answered and said unto them, Where, Lord? Sumagot sila at sinabi, saan man ang Panginoon? Ay sinabi ng Panginoon, kung nasaan ang bangkay, naroon nagkakatipon ang mga agila. That is parabolic. Sumagot yung mga alagad, saan man ang Panginoon? Saan daw kukunin yung mga tao sa kamatayan? Yun ibig sabihin. Diba? Saan kukunin? Kasi meron, before the rapture, bago ang pagbalik pa ng Panginoon, maraming kukunin ng kamatayan. Ito nga, daming kinukuha na eh. Ang dami. Itong pandemic, akaawa ang mga tao sa buong mundo. Niluluko ng mga antichrist. Tinatakot ng mga virus na yan. Takot ka? Buhay ang Diyos. Jesus is greater than virus. Saan ang Diyos mo? Takot ka? Sabi mo ang Diyos mo kapangyarihan. Virus na, tatakbo ka. Tatakot ka. Harapin mo. Jesus is power. Amen? Niluluko ka na harap-harapan eh. Ayaw mo pa magsalita. Dalawa lang ang tao sa mundo eh. Isang manluloko, isang nagpapaloko eh. Mga antichrist, wala magawa matimo yan. Demonyo yan eh. Mga alipurisya ng satanas, niwala ka sa kanila. Madali lang naman sawatayin yan. Sabi ng mga pastor, madali lang. Kaso, titigas kasi ng ulo, ayaw maniwala sa Ebanghelyo. Pag naniwala ka sa Ebanghelyo, madali yan hawiin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Saan daw kukunin ng mga tao? Verse 7. And the answer unto them, Where, Lord? Saan kukunin ang kamatayan ng mga tao? Sabi naman ng Panginoon, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ng mga gila. Yun ang sagot naman ng Panginoon. Sabi ng alagad, saan kukunin? Ang Bible kasi shortcut, saan kukunin ang mga tao ng kamatayan? Saan? Sabi ng Panginoon, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ng mga gila. Yun ang sagot. Ibig sabihin ng bangkay, mga bagay na walang kwenta, walang kabuluhan. Busy-busy ang mga tao, busy sa material, busy sa kalayawan, busy sa sarili. Doon kukunin, walang kamalay-malay. Mga bangkay, mga bagay sa mundo na walang kabuluhan. Dapat ang pag-anak ka ng Diyos, pag mayroon kang takot sa gusto mo punta sa langit, doon ka nakapokus sa mga bagay na may kabuluhan. Ano yun? Kaligtasan mo, the gospel of Jesus Christ. Yan lang! Pinakabagay, pinakamahalaga sa mundo. Sinabi na Biblia, diyan ako may sabi, ang pinakamalaga sa mundo, yung gospel of Jesus Christ. Ano sabi na Panginoon? Ano mapala ng tao, maging kanyaman ang mundo na ito, ngunit mapahama kayang kaluluwa. Maging atin man ang lahat ng kayamanan sa mundo, mapahamak naman ang kaluluwa mo. Baliwala ka. Pero manak ng Diyos, pinagpala kayo. Bakit? Kahit na, simple lang ang buhay natin. Kahit na simple lang ang buhay mo, hindi ka pinabayaan ng ating malapit. Amen? Yun naman lagi. Kahit simple lang ang buhay mo, ngunit may kaligtasan ka, ikaw ang tunay na mayaman sa harapan ng Diyos. Sa mundo kasi, iba yung standard eh. Iba yung sukatan dito eh. Ang sukatan dito, puro material. Kailangan meron kang lasan lahat, meron kang kotse, meron kang bank account. Walang masama kung mayroon ka. Pero ang buhay mo dyan lang umiikot, kawawa ka. Walang masama kung may bangko ka. Walang masama dyan. Pero kung dyan ka umiikot, yan ang security mo, kawawa ka. Pag anak ka ng Diyos, ang tunay mong security, yung ikaw ay sumusunod sa kalooban natin. Hayaan mo ang material sumunod sa iyo. Huwag mong susundin. Amen? Anong sabi ng isang writer? Wealth is yung kayamanan daw isang malupit. Malupit daw na master. Malupit na Panginoon, yung material o kayamanan. Bakit? Malupit yun. Pag yun ang sinunod mo, mawawala ka sa kalooban ng malapit. It is not bad to have possessions. It is not bad to have possessions. It is bad when possessions possess you. Yan po yan sa Biblia. Hindi masama magkaroon ka ng possession, pag-aari. Hindi masama yan. Masama yan kung ang pag-aari mo ay pinoposes ka niyan. Kung kinukontrol ka. Hayaan mo ang Diyos mag-control sa iyo. Huwag yung pag-aari mo.
Amen? It is not bad to have money. It is not bad to have wealth. But it is bad when money possess you. Pag pinoposes ka na ng kayamanan, you are being controlled by the material things. Yun ang masama. Hayaan mo yung kayamanan, yung blessing. Sundin ka. Hindi ka susunod. Amen? Maraming tao kasi sinusunod nila yung dikta ng material. Wala silang pakialam sa sinasabi ng mga Pinoy, bulong ng Espiritu Santo. Wala silang pakialam. Basta ako'y susunod. Anong gusto ng puso ko? That I have everything. I have wealth. Kaya kong gawin. I have authority. I have wealth. Kawawa ka. Hayaan mo sundin ang Espiritu ng Diyos. Kung may pagpapala ka, maganda yan. Huwag mo siyang sundin. Siya ang susunod sa iyo. Gamitin mo para sa kabubuti ng gawain ng malapit. Yan po ang sinasabi Biblia. Yan pa malinaw. Yan pa malinaw. Revelation chapter, naalala ko kasi ngayon bagong taon na mahal. Magbabagong taon na. Hindi, kapansin-pansin kasi yung Pasko, parang dito sa buong Baliwa, parang tayo lang yung masaya. Napansin nyo ba? Tayo lang yung nag-iingay, nagpupuri tayo dito sa Baliwag. Napansin na? Kapansin-pansin. Kapitbahay dito, parang Biyernes Santo lahat eh. Paskong Pasko, Biyernes Santo, tahimik sila. Pero tingnan mo pag bagong taon, ang tindi ng ingay ng mga yan. Ano ba mahalaga? Bagong taon o Pasko? Mayroon paralel yan. Mayroon yung paralel na talata sa Biblia. Basahin mo na natin. Matthew 23, 16 to 17. Pakibasa sa Tagalog. O yung nagbabasa natin, pakibilis ha. Kaya mabilis tayo. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 23, talata 16. 23, 16, 17. Makibilis. 23:16 and 17. Saaban ninyo, kayo mga taga-akin na bulag na inyong sinasabi, kung ipanumpa ni naman ang templo, walang anuman. Datapwat kung ipanumpa ni naman ang ginto ng templo, ay nakakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alimbaga ang lalong dakila ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto. Oh, galit naman ang Panginoon sa mga hypocrites, mga Pharisees. Grabe mga hypocrite itong mga leader religion at that time, even up till now. The religious leaders are hypocrites. At the time our Lord Jesus Christ, when He came as man, and until now. Galing nila mangaral. Ganito, pero hindi nila ginagawa yung pinapangaral nila. Sabi ng mga Pharisees, ang sino man mag-swear daw, mangako sa templo, baliwala na riyan. Baliwala, nangako ka sa templo. Ngunit pag nangako ka ng ginto sa templo, may utang ka. Ano sabi na Panginoon? Ye fools and blind, mga mangmang at mga bulag. Sabi naman Panginoon, 7:10, 23, Matthew. For whether is greater, the gold or the temple that sanctified the gold. Sabi, pag nangako ka sa templo, wala yan, nangako ka sa templo eh. Pero pag sinabi mo, magbibigay ako ng gold, may utang ka. Sabi ng mga Pharisees. Nangako ka, magbibigay ka ng ginto. May utang ka. Pero pag sinabi mo, sa templo, abali, templo lang yan eh. Ang sabi pa, mga mangmang, mga bulag. Ano malaga? Ginto yung templo na nagpapabanal sa ginto. Ano malaga? Which is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold? Anong mahalaga dyan? Yung ginto, yung templo na naging papabanal sa ginto. Natural yung templo. Amen? Ano malaga? Yung ginto o yung... Ito mga Pharisees, mga religious religion, these people are possessed with materialism. Mahal naman sila materialism. They are using the Word of God. They are using religion to acquire wealth and money. They're fooling the people. Hanggang ngayon, gano'n naman mga style ng mga religion o mga religious leaders. They are out there to make money. They use the religion to acquire wealth para magpayaman. Ano sabi ng Panginoon? Ano yung mahalaga? Yung templo, yung ginto. Sabi ng mga Pharisees, yung ginto na mahalaga sa kanila eh. Sabi ng mga mangmang.
Ano malaga, ginto o yung templo na nagpapabanal sa ginto? Natural yung templo. Para gano'n yan. Ano malaga, bagong taon o yung gumawa ng bagong taon? Anong gumawa? Yung gumawa ng araw, gumawa ng taon, gumawa ng langit at lupa? O yung taon mismo, ang anong malaga? Mas malaga yung may-ari ng taon, may-ari ng araw, may-ari ng buhay ng tao. Yan ang mas malaga. Di ba? Sino bang gumawa ng mga taon? Di ba ang Diyos? Kaso nung pinanganak siya, pag nag-celebrate, mas masaya ang tao pag bagong taon. Ako, akin lang naman yan. Ito naman nakita ko eh. Hindi ko naman sinasabi, wag kayo mag-celebrate. Di ba? Ako yun ang nakita ko. Pag araw ng Pasko, mga tao, ala, kaunti lang saya. May saya yung iba. Pero pag bagong taon, kung lukso ng mga tao sa Pasko ay isang 1 feet ang lukso, pag bagong taon, 5 feet ang talon. Nakapunit-punit yung damit sa nagwawala. Pati drum, pinukpok. Di ba? Bagong taon eh. Pag Pasko, wala lang. Ano mahalaga? Yung taon o yung gumawa ng mga taon? Parang ganun yan eh. Ano, ginto yung gumawa, yung nagbabanal sa ginto. Parang ganun yan. Yung gumawa ng mga taon o yung taon? Natural, yung gumawa ng taon. Dapat yun ang mas masaya. Hallelujah! Amen? Sino may gawa kasi niyan? Ito mga religious leaders. Grabe sila pag bagong taon. Lahat ng mga kabunggahan pinagagawa nila. Wala na din tayo. Hindi masama magpabongga ka dyan. Pero you have to realize saan ka nagre-rejoice, saan ka nagsasaya. Dapat yung gumawa ng langit at lupa, yung may gawa ng mga araw, mga taon, gumawa ng buhay mo, nagbigay ng buhay mo, dapat, kung yun ang celebration, dapat yun ang pinakamasaya para sa'yo. Hindi man natin alam talaga exact date ng kamanakan malapit noon. Pero, kahit nasabihin natin 25, okay, hindi ngayon. Pero, yan na, i-assume na natin na yun na. Kahit hindi yun, dapat masaya tayo dyan. Amen? Pag bagong taon, iba, kahit bawal yung firecrackers, patago talaga sila. Nung may Pasko, nung Pasko, yung nakaraan December 25, wala akong narinig na firecrackers na pumutok. Wala eh. Pero sa bagong taon, kahit bawal tingnan nyo, hindi tayo magkamali. Pag bagong taon, sigurado, daming magpapasabog dyan ng mga firecrackers. Dapat mas masigla ang mga tao sa kapanganakan ng tagapagligtas. Revelation chapter 10, verse 7, pakibasa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 10, talata 7. Kundi sa mga araw ng tinig na ikapitong anghel, pagka malapit na siyang umihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. But in the days of the voice of the seventh angel, he shall begin to sound. The mystery of God shall be finished. Sa tinig daw ng ikapitong anghel, pag siya'y magsimula ipatunog, ang misteryo ng Diyos ay matatapos. Anong klaseng mystery? Anong misteryo ang tinutukoy? Pag umihip na daw pag nagpatunog na daw ang trompeta ang ikapitong anghel. Bago natin tuloyan, Revelation chapter 3, verse 14 and 18, nandito po yung ikapitong anghel. Revelation chapter 4, o chapter 3, verse 7, o verse 14. Dito po sa Apokalipsis, Kabanatang 3, talata 7. 14. 3:14. 7, tanong po sa 14. Hindi. 3:14 lang. 3:14. Apokalipsis, Kabanatang 3, talata 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. And to the angel of the church of the Laodiceans, right? Yan po, angel. Ibig sabihin ng tinutukoy na angel,
Kasi 7 anghel to eh. Dito sa Revelation chapter 2, 3, and 4. The 7 church ages to the 7 angels. Ibig sabihin, mga 7 pinadala ng Diyos bago sa bumalik. Kung alungkatin natin lahat yan, napakahaba yan. So sa huling panahon, the 7 angel, yung huling mensahero ng Diyos. Amen? The last messenger, hindi po anghel ito na may pakpak. Tao ito, nalilingisan ng Diyos, pinadala para pangaral ng katotohanan. Yun pa ibig sabihin dyan. The anointed of God, the 7th angel. Yung panghuling prophet o panghuling messenger. Pag tumunog na daw ang trumpeta niya, ibig sabihin, ang misteryo ng Diyos ay matatapos na. Anong klaseng mystery ang tinutukoy? 1 Corinthians chapter 15, verse 52 up to 53. Yan tinutukoy na mystery. Pakibasa. Dito po sa unang Korinto, kabanatang 15, talata 51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Oh, malinaw. Ang tinutukoy ng misteryo ay rapture, pagdagit ng mga banal. Amen? Yan ba misteryo tinutukoy? Pagtunog daw ng trumpeta, 10:7. Pag tumunog na yung trumpeta ng ikapitong anghel, ibig sabihin, the last messenger, at in the days and the voice of the 7th angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Pag nangaral na yung huling mensahero, pinatunog na yung trumpet. Pag nangaral na with signs and wonders, may miracles, ang misteryo ng Diyos ay magaganap, matatapos. Ang misteryo, ibig sabihin, yun na ang pagdagit ng mga banal. Ang katotohanan sa Biblia, nandyan lang. Nandyan lang. Basta ikaw totoong naglilingkod sa Diyos, wala kang pakialam, gusto mo lang kalooban ng mga Pinoon, i-guide ka ng mga Pinoon. Ano yung tama? Hallelujah! Amen? Walang halo ang ipapangaral mo. Tinuro ng ating beloved parents ng the Lord. Umibig sa Diyos na totoo talaga. Totoong umibig. Hindi bayaran. Nangaral hindi para bayaran. Nangaral hindi para sa material. Nangaral kasi pinadala ng Diyos. Yan ang gusto natin. Marami mangaral ngayon, mga bayaran eh. Marami mangaral, mga bayaran ng mga antichrist. Marami mga tao, kaysa suling panahon, marami mga bayaran. Ayaw sabihin ang katotohanan. Tinatakot ang mga tao, nakakatakot daw yung mga pandemic. Tinatakot, mga bayaran kasi. Sa Biblia, pag ikaw ay tagalangit at gusto mo ng katotohanan, iniibig mo ang Diyos, hindi ka kaya bayaran. You will tell the truth. Amen? Kaya bayaran. Bakit? Mahal mo ang Malapinon. Dahil yan ang may-ari ng kaligtasan mo at buhay na walang hanggan. Salamat sa Malapinon, sa tunay na gawain ng Malapinon. Tinuro natin, beloved parents and the Lord. We do not compromise. And sinabi ng pastor, huwag ka mag-compromise. Sabihin mo katotohanan. Kahit na may magagalit sa iyo, sabihin mo. Ang sino gusto mo? Magalit yung tao sa iyo, yung Diyos magalit sa iyo. Di ba nila magalit sa akin ng tao? Huwag lang magalit ang Diyos. Amen ba? Di ba na makalabag mo yung sinasabi ng tao? Huwag mo lang labagin yung sinasabi ng ating malakad. If you are the servant of Jesus Christ, it is better to you to obey the Lord. Hindi ka nagpapalugod sa tao. Ang gusto mo lang paluguran ang ating mahal na Panginoon. Kung ano sinabi ng mensahe ng Diyos, sasabihin mo dahil hindi tao ang pinaluguran mo. Diyos na may-ari ng langit, yun ang pinaluguran mo. Ganyan dito sa atin. Ganyan ang pinangaral ating mga pastor. Kaya mga pastor, maraming nagtatangka ng buhay ng araw. Bakit? Tinatamaan sila eh. Tinatamaan yung mga masamang tao. Tinatamaan eh. Hindi naman nagtatago lang pa sinasabi. Rebelde ka, ganito. Adik ka, pag namatay ka, imperno ka. Galit-galit yung mga drug lord. Galit na galit eh. Mga rebelde, galit na galit.
Komunismo, satanismo. Galit na galit sila. Nagtangka ang mga pastor. Pero mga pastor, walang pakialam. Bakit? Sinabi ng Diyos eh, tell the truth. Preach the word in season or out of season. Panahunan o hindi ka panahunan, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kaya, tayo dito pinagpala ng ating mga Pinoon. Nagpala tayo, di ba? Inamahan? Tagalangin tayo. Magsaya tayo. Sa manayayari, huwag ka malungkot. Isa lang ibig sabihin niyan, malapit na ang ating pagpunta sa ating pagsama sa ating mahal na Jesus. Dito dapat malungkot, mag-rejoice tayo. Anong buhay natin? Yun na yan. Anong buhay mo? Yun na yan. Hawakan mo. Anong na sa'yo ngayon? Hawakan mo yan hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating manapit. Unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. At sa anghel ng church ng Laodiceans, isulat mo. Although yung 7 church ages, kung basahin mo ng history, nangyari na yan, yung pitong iglesia, pero nakatype din to sa iglesia sa panahon din natin ngayon. In our time, nandito na po tayo sa Laodicean Church. We are in the Laodicean Church. Yung saliksikin natin yung history. Tayo po yung nasa Laodicean Church. Kung basahin mo lahat yan, ang Laodicean Church ay maraming malamig na Kristiyano. Kung basahin mo lahat yung, yung pinapasulat ng mahal na Pinoon sa church leader ng Laodicean Church at that time, and ganun din sa panahon natin, we are in the Laodicean Church age. Pareho din. Ang mga Kristiyano ng Laodicean Church ay malalamig Christians. Bakit sila nanlamig? Inamahal? Because of materialism. Yan pa sinabi. Verse 17, because thou sayest, I am rich and increased with goods, and I have need of nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Sabi, nanlamig sila. Sabi na, hindi, mayaman ako, I have everything eh. Wag na wag tayo mag-depend sa material na mga bagay. Yan, makapaghiwalay ng puso natin sa malapit. Sabi, I have need of nothing. Ibig sabihin, wala akong pakialam. Basta marami akong material. Diyan ka mapapahamak. Kaya this is a solemn warning to the Christians. Akala nila na because they have the material, they have the wealth, they are secure. Hindi po totoo yan. Ano sabi ng Panginoon? Bumili ka sa akin ng ginto na sinubok sa apoy para yumaman ka. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sabi naman ng Laodicean Church na kapaliw sa time natin, mayaman na ako, hindi ko na kailangan. Kaya malamig sila. Marami ang Kristiyano hindi wise eh. Pag marami ka pagpapala, dapat lalo kang mainit. Amen? Dito, Laodicean Church, na type sa panahon natin, at nakikita naman natin. Hindi lang sa iglesia na sa buong mundo sa mga churches. Pagandahan sila ng, mayroong ibang church sa ibang bansa, pagandahan sila ng church. Nung may nag-invite niya sa amin na dito, may pinag-pray sa amin last week, pinuntahan namin. Ang laki ng church. Nag-request sa amin pag-pray daw yung pastor doon. Kasi may sakit. Pinuntahan namin. Ibang church yun, nag-request yung kamag-anak. Ang ganda ng church, pagpasok naman, ang laki! Pero walang member. Tira mo? Pagandahan sila. Yung leader nila, ang kwento sa akin, puro kayamanan. Sabi ko, anong klaseng leader ito? Bilyon ang darating sa akin na pera. Ni kaunti, hindi ako naakit. Nalungkot ako dahil yung simbahan nila, walang tao. Maraming instrumento, walang tumutugtog. Pinagpray na, umuwi na kami. Ni kaunti, hindi tayo nabighani sa mga sinasabing material. Bakit? Ang kayamanan sa Biblia ay spiritual. Hallelujah! Amen? Pero kung mayroon kang kayamanan, dinaragdag na lang ng Diyos yan. Pero kung ang kayamanan mo
hiwalay ng puso mo sa malapit, pahamak yan. Pero kayamanan mo, lalo ka napalapit sa Diyos, yan ang tunay na pagpapala. Di ba? Marami dito sa atin sa katotohanan. Nung pinagpala, lalong uminit. Ayan, marami dito. Para sana ganun tayo lahat. Kung ang pagpapala makapaghiwalay sa atin, ay di ba rin na walang pagpapalang material. Pero pag tunay ka anak ng Diyos, hindi ka talaga pababayaan ng ating mga Panginoon. Hindi ka gugutumin. Amen? Ang sinabi niya, pinapayo ko sa iyo, sa Laodicean Church, bumili ka sa akin ng ginto na sinubok sa apoy para yumaman ka. Ano yung ginto na sinubok sa apoy? That is the word of God. Dalisay ang ginto. Dalisay na walang halo, walang iba, kundi ang word of God. Ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Yan ang tunay na kayamanan. Amen? May kailangan ka. Bahala ang Diyos. Ibibigay sa iyo yan. Unahin mo lang ang pagpapalang espiritual. Dito, nasa inyo na yan. Sa tunay na pangangaral ng ating beloved parents in the Lord. Sa tunay na pangangaral, tumimo na sa atin. Alam na ninyo. Ang paglilingkod. This is just a reminder. Paalala na kasi nasa end time na tayo. Pag naglingkod ka, lubos-lubusin mo. Ang puso mo, ibigay mo sa ating mga. Ihain mo ang buhay mo na banal sa harapan ng Diyos. Ihain mo na sakripisyo. Kalimutan mo yung mga gawain sa sanlibutan. Huwag ka makiayon sa sanlibutan. Himiwalay ka sa sanlibutan. Lumayo ka sa mga mundong gawa. I-focus mo ang puso mo sa pagsunod sa kalooban natin malapit. Habang tayo maawit, purihan natin malapit. Awitin natin yung ako'y hawakan mo. Minamahal, magpahawak tayo sa malapit sa mga nanood, sa mga webcast viewers. Yung unang pag-ibig natin, ibalik natin. Sabi na Panginoon, saan ka nahulog, pagsisihan mo. Saan tayo nahulog, magsisi tayo. Di bumalik tayo doon. Sa dati nating katayuan. Na tayo mainit, matapat sa ating malapit. Habang tayo mawit, magsisihan mo tayo natin. Sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawi at sasamba sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Una ang sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko'y iyong-iyo. Yes, hallelujah, hallelujah. Ang sabi ko, hindi iiwan, nilalayo
nagtiwas Magsisisi tayo na mahal. Mga timawi. Hallelujah, hallelujah, Jesus. at sa iyong mga kamay ako ay nawalay. Tulungan mo Jesus, you're good. muli balik ang una pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Muli-balik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nanalangin tayo. Ang paglilingkod sa Pinoon na mahal, para mga lubak talaga. Kailangan lumalaban ka. Pag hindi ka lumalaban, gagapiin ka ng kaaway. So may mga sakripisyo paglilingkod sa Pinoon. You have to pray a lot. Kahit may mga discouragement, dapat hindi ka tumitigil. Tuloy ka sa pagpupuri. Dahil ang Diyos mo, buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Kailangan nagsusikap tayo. Hallelujah. Meron mga hadlang sa paglilingkod sa Pinoon. Ngunit hindi ka titigil, inamahal. Hindi tayo magpapahadlang. Magtutuloy tayo sa pananampalataya hanggang sa dulo, hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Sama-sama ang anak ng Diyos. Sasamba at magpupuri sa Diyos na buhay na mga pangyarihan. Magsisisi tayo minsan. Nagkukulang tayo. Minsan ang mga puso natin nababaling sa mga secondary na mga bagay. Hallelujah. Hallelujah. Patawarin mo. Okay. Okay. Patawarin niyo yung mga anak. Lahat tayo nandito yung mahal. In-invite natin. Kahit mga manggagawa, lahat ng kapatiran. Kailangan, mainit ka talaga, naglilingkod. Hindi natin pwede pabayaan ang sarili natin. We are in the end times. Kailangan, labanan mo, pati sarili natin, labanan natin. Kailangan natin magpuri ng lubusan. Kailangan natin laging madama ang presensya ng Ama na Pinoon na siyang nagbibigay lakas sa ating pananampalataya sa paglilingkod sa ating Ama na Pinoon. Bilang tao, minsan na-discourage ang mga anak. Patawarin mo kami, forgive us and iniquities. Linisan mo kami sa aming mga kalikuan. Aming nabanggit, ni kaya sa naisip, ni kaya sa inyo, forgive us, the Lord. Forgive our sins, O God, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Itas natin mga kamay. May isa mga baguhan ngayon lang. Gusto tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Mga problema ninyo, madali lang lutasin niya ng ating mahal na Panginoon.
Mga sakit na ninyo, madali ang pagalingin. Pakita nyo lang na gusto nyo maglingkod talaga ng Malapinoon, ng buong puso na paglilingkod sa Kanya. Hindi tayo lumalapit sa Malapinoon dahil may kailangan tayo. Lumalapit tayo sa Kanya dahil dapat tayo maglingkod dahil Siya lang ang may pangako ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Marami mga sakit dito pinagaling na ating mahal na Panginoon. Sa panalangin natin mga pastor, nakita ko nung araw, mga cancer, mga pilay, mga bulag, sa prayer ng man of God, nakita ko talaga actual. Pinagaling sila ng ating mahal na Panginoon. Ako malubhang karamdaman ko, wala na akong pag-asa, hindi na ako makalakad. Ilang taon ako may sakit, ngunit dito, pinagaling ako ng lubusan ng ating. Walang medisina nagpagaling, kundi ang Diyos na buhay. Hallelujah. Basta ikaw ay naniwala sa Kanya. Same na pagkabait pala. Hallelujah. Minsan masakit ang mga salita ng mga Pinoon, ngunit napakabait ng ating Diyos. Hallelujah. Ayaw niya ng mga tao ay mapapahamak. Ayaw naman anak ng Diyos mapahamak. Kaya siya'y nagpapaalala. Di ba, masaktan tayo sa salita, huwag natin masaktan doon sa kapahamakan. Ganyan ang ating mahal na Pinoon. Hindi siya nagtatangi ng tao, kahit sino, basta lalapit ka, ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Pinoon. Jesus. Mga baguhan, tanggapin ninyo mga sa webcast viewers. The first time na kayo nakapanood sa gawain ng mahal na Pinoon, maging sa ngayon na nakadalo, itas mo yung kamay, sundin nyo isang simpleng panalangin galing sa mga puso. Kung gusto nyo maligtas, maniwala kayo sa Ebanghelyo na ating mahal na Pinoon. The gospel is the power of God unto salvation. Ebanghelyo, kapahinan ng Diyos sa kaligtasan manampalataya, sa masumusampalataya. Ebanghelyo ay mabuting balita ng Panginoong Isus na katawan tao na matay sa krus na libing para sa iyo. Kaya ang dugo, naghugas sa ating kasalanan. Sundin isang simpleng panalangin. Mahal na Panginoong Isus, ako po'y naniwala. Sige, Ebanghelyo. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Ay yung banal na dugo, nabuhos para sa akin. Mahal na Panginoong Isus, patawarin mo pa ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula pa na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Isus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus ang dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at taharin na kayong buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano, isano sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot talangin. Amen and amen and amen. Sa mga balita, nakita ninyo, sa mga ospital, mayroong dumating dito kanina o kagabi. Tinatanggihan sila ng ospital. Sabi, lahat ng mga ospital, puno ng mga COVID patients. Nakaikot sila. Kawawa. Hindi sila pinapasok. Pero salamat sa mga Pinoon, bagamat hindi pa sila Christian iba, naniwala sila na ang Diyos nagpapagaling. Kaya nandito sila. Punong-puno, kawawa ang mga kababayan natin. Sino magmamahal sa kanila? Sino magmalasakit sa mga Pilipino? Kundi kapwa Pilipino din. Hallelujah. Hindi lang Pilipino, lahat ng tao, kapitbahay natin. Kahit saan ka pumunta, ang ospital punong-puno. Tumatangis ng iba walang pag-asa. Ngunit Jesus Christ is the hope of the nations of the world. Yung tinatanggihan ng marami, yun pala ang tunay na pag-asa ng mga tao. Minatay. Hanggang sa mga oras na ito, marami na papahamak. Ikaw na lang ng Diyos, kailangan mong manalangin, mahal. Maraming kawawang mga tao. Ayun ang ating duty. Ipanalangin sila. Malis tayo sa ating mga comfort zone. Hindi na mabuhay tayo papagsunod sa kalooban ng ating Malapinon. Minadaying. Marami na mamamag araw-araw.
Maraming inatake ng demonyo araw-araw. Pati Christian sinatake. Kaya ibig sabihin niyan, anak, sabi ng mga Pinoon, manalangin ka na walang patid. Yun ang meaning. Para hindi ka mahulog sa silo ng kaaway. Walang Kristiyano malakas. Walang malakas. Hindi tayo pwede magkumpiyansa. Walang malakas. Malakas lamang tayo pag tayo lagi nakababad sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ilagay yung mga kamay sa inyong mga tumanggap ngayon sa hapong ito, malapino, patawarin po sila. Sila mga kasalanan, sulat ng pangalan sa aklat ng buhay. Yun silang tunay na Kristiyano sa puso at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, iligtas po sila in Jesus' name. Amen and amen. Ilagay po ang mga kamay sa ulo lahat ng mga may sakit, maging sa mga nanonood. May mga sakit kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. May pag-asa sa ating mahal na Panginoon Jesus. Patuloy ka maglingkod, patuloy ka tumawag araw at gabi. Hindi ka man tinanggap sa ospital, tinatanggap ka ng Diyos na buhay sa kanyang harapan. Hallelujah! Lahat may sakit, ilagay ang kamay sa ulo, manalangin tayo. Lahat may problema, taas ang dalawang kamay. Upod na kilang masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamahal na Pinisus o ng dalangin ng aming ginagalang mga pastor. Lahat ng may sakit, pagaling mo, cancer, leukemia, diabetes, COVID. Lahat ng mga sakit na mga kapatiran, sa ng mga baguhan, mga nanonood. Ikaw po magpagaling. Sa magitan yung latay, pinagaling mo kami. Sa pangalan ni Jesus, heal them, Lord, in Jesus' name. May problema, ikaw maglutas. Lutasin mga problema, anak ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. At aming sinasaway, lahat yan ang kaaway. Palayasin niyo naman. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, demonyo ng COVID. Lumayas ka ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, demon sickness gets out. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus, demonyo ng sakit, demonyo ng cancer, demonyo ng COVID, lahat ng kuri na sakit, lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na? Ito sa problema ninyo. Naniwala kayo na mahal? Pag naniwala ka, matatanggap mo yan. Tayo sumigaw 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin, mga Pinoon. God bless you, mga kapwa na tayo naman. Ang ating live streaming, ating webcast, tuloy-tuloy po yan every Wednesday. Tuwing Miyerkules, 1:00 ng hapon. Tulad nito, simula. Tapos tayo alas 5, alas 6, you know. Then, sa Friday overnight prayer, alas 10 ng gabi, mahal, hanggang alas 4 ng madaling araw. Sunday, 9 a.m. Agagahan natin pag Sunday. Alas 9 po ang gawin natin pag Sunday na mahal. Hindi po alas 10 ha. Alas 9 po ng umaga, Sunday, ating live streaming. At matatapos siya ng 3 o 4 ng hapon. Hala. At for more announcement, ay dumako na muna sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved preacher, Father Ronnie Tan. Hallelujah. Tamayon na po tayo naman. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po, God bless you po sa ating beloved Order Preacher, Freddy Asis. Tayo po sama-sama na langin sa ating pagkatapos. O pong pagpalang Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa unat na langin na beloved Pastor, Wilty Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tagumpay, maging sa pinagpalang mo banal na gawain. Natapos, sa hapong ito, nataklay ang kalakasan, magandang panahon ay pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa bawat ito na binalagawain nilang isan, sa mga papuring awitin, hallelujah, ng mga joyful songs yung awitin, hallelujah. Maraming salamat, mga mahal na Panginoon, sa mga buhay na patuloy kami napakinggan, maging sa pagbibigay ng ikasampung bahagit mga handog, hallelujah, para sa iyong binalagawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin, ninawit na aming mga beloved ko, hallelujah. At higit namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, ang salita ng buhay na dinala na mga aral. Nagsilbing kalakasan na hallelujah. Maging pagkapala sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy namin diadalangin, mahal na Panginoon, maging sa mga special line panalangin, ang kagalingan, kalakasan, kalusugan, aming beloved pastor, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aming pagsamantalang paghihiwalay, mahal na Panginoon. Kami po, paratingin mo kami ng maluhati ligtas sa aming tahanan, mahal na Panginoon. Alsin mo po lahat ang mga uri ng mga hadlang, mahal na Panginoon, hallelujah. Itong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Okay.